Hi everyone, good afternoon. Once again, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan and welcome to Kuya Prof TV. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na may kinalaman sa pagsusulat ng libro. Ang ating topic po ngayon ay how to write your book for the first time, paano mag-publish at paano kumita mula sa iyong aklat. Once again, welcome to Kuya Prof TV at punta na po tayo dun sa ating topic ngayon, paano ba magsulat ng libro at kumita mula rito. Marami pong nagtatanong sa atin kung paano raw ako nakapagsulat ng libro at kung kailan ako nakasulat ng libro at gaano ko katagal sinulat yung aking unang libro at talaga bang kumikita ka sa pagsusulat ng libro. Marami ng mga author na kumikita sila sa physical book at binibenta po nila sa mga training nila, sa mga seminars nila, at yung mga iba po binibenta nila sa mga bookstore at sa mga iba pang mga outlet kung saan pwede nilang ilagak yung kanilang libro. Doon po sa tanong na mahirap bang magsulat ng libro, ang sagot ko po lagi sa kanila kapag tinatanong ako ng mga kaibigan at mga kakilala ko kung talaga bang mahirap magsulat ng libro, may dalawang bagay po na lagi akong kino-consider. Mahirap magsulat kapag hindi mo alam kung paano magsimula at kung paano sulat yung ideya mo na laging nasa isip mo lang. So talagang napakahirap po na magsulat ng libro kung hindi mo alam kung paano magsulat. Sa aking karanasan po, maraming mga trial akong ginawa at sabi ko parang talagang napakahirap ng pagsusulat ng libro. Kung kaya naman po naghanap ako ng mga training, ng mga workshop kung saan pwede po akong matuto at eventually maisulat ko yung libro. Marami po akong inavail na training online. May mga inatendan din po akong actual workshop dito sa ating bansa. At mula doon ay unti-unti nakita ko na pag may kaalaman ka sa pagsusulat ng libro, magagawa mong maisulat yung mga ideya, yung mga nasa isip mo at eventually maging libro ito. At pwede mo talagang pagkakitaan yung pagsusulat ng libro. Sabi nga ng aking ninang, siya ay isang guro. Yung pagiging guro ay isang lucrative na trabaho. Dapat lang alam mo kung paano gagamitin yung mga bagay na may kaugnayan dito. Kaya naman, habang nagtuturo siya ay nagsulat din siya ng mga libro. At yung mga libro niya ay naging bestseller at talagang kumita siya doon sa pagsusulat niya ng libro. So, may pagkakataon tayong kumita mula sa mga librong isinusulat natin. Siyempre, dapat yung isinusulat nating libro ay tatangkilikin ng mga mambabasa. Yung pangalawang bagay po na kino-consider ko sa aking sagot dun sa tanong ngayon, madali din naman talaga magsulat ng libro kung may magtuturo at magbibigay sa'yo ng guide. Kaya naisip ko, sa mga kaibigan ko mga nagtatanong sa akin, nagpapaturo sila at one-on-one kino-coach ko sila at na-realize ko na kapag one-on-one coaching yung ginagawa natin, talagang umaaksaya ito, gumagamit ito ng mahabang oras dahil hindi naman sasapat yung isang oras lang na discussion at coaching para turo ang lahat para makapagsulat yung isang kaibigan ng kanyang libro. Kaya naisip ko na mag-develop ng isang programa, online courses, para maibigay ito sa mga kaibigan at sa mga nais magsulat ng libro at ma-access nila ito anytime they want at makapag-aral sila kahit anong oras nila gusto at eventually makapagsulat sila ng libro. Mahirap bang magsulat ng libro? Mahirap kung hindi mo alam, madali naman kung may magtuturo sa iyo kung paano magsulat. May mga katanungan pa, paano ka ba nagsimula magsulat ng libro? Hindi kasi sabi nila hindi raw sila writer, hindi sila author, at talagang mahirap para sa kanila magsulat ng libro. Lahat po tayo marunong magsulat. Kung nakakapag-text ka, nakakapag-reply ka sa kaibigan mo, sa mga messages niya sa'yo, kung nakakapag-post ka ng mga messages mo sa iyong Facebook, definitely marunong kang magsulat. Kaya lang, hindi mo alam kung paano siya i-organize at eventually paano siya magiging libro. Dito po sa ating programa na dinevelop, may mga step-by-step, start to finish method po tayong ginawa kung saan pag sinundan po natin siya, eventually after, let's say, mga 4 to 6 weeks, makakapagsulat ka na or may na-develop ka ng libro at ipapolish mo na lang siya at lalagyan ng mga illustrations and eventually libro na siya. Paano ba ako nagsimula? Nagsulat lang ako ng mga ideya ko, lahat ng nasa isip ko, isinulat ko at hindi ko pa pinapansin kung wrong grammar ba ito o hindi. Basta ang importante, yung idea ko ay naisulat ko sa papel. Kung wala akong papel during that time, walang notebook, kahit anong kapirasong papel na dapat maisulat ko yung idea na yung isinusulat ko. Sapagkat yung idea kapag hindi mo isinulat yan, hindi mo na ulit siya maiisip na ganon kung kailan mo siya naisip. So napaka-importante po na isinusulat natin yung mga tumatakbong idea mula sa ating isip sa isang kapirasong papel kung wala tayong notebook. Kung na-develop mo na yun yung habit ng pagsusulat, dapat lagi kang may dalang notebook sa iyong sarili, kahit saan ka pumunta may dala-dala kang notebook sapagkat bigla na lang may magpa-pop up na idea sa iyo at dapat mong maisulat yung idea na yon
doon sa iyong notebook. Hindi mo pa ino-organize yung mga idea na yon na maging libro. Ang sinasabi ko lang, dapat mo nang isulat kahit anong idea ang pumapasok sa isipan mo, yung tumatakbo sa isipan mo, sulat ka lang ng sulat. Huwag mo munang intindihin yung grammar. Grammar checking will just follow. Maraming pamamaraan para ma-check naman yung ating grammar. Yan yung isa sa mga pinag-uusapan natin doon sa workshop na ginagawa natin. Kung paano mag-edit ng mga manuscript sa tulong ng iba, pwedeng through technology, i-edit mo yung manuscript. At syempre, sabi nga nila, mas maganda, mas maraming matang tumitingin doon sa iyong isinulat sapagkat hindi lahat ng mali ay makikita ng iisang mata. Hindi lahat ng mali ay makikita ng author. Hindi lahat ng mali makikita mo. So, kailangan mo ng tulong ng iba. Definitely, maraming mga taong gustong tumulong. Siyempre, yung ating mga talento ay ginagamit po natin yan para kumita rin tayo at may pangsuporta sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So, yung pag-edit po ng yung manuscript ng isang kaibigan, hindi po laging libre. Pero may mga libre sa mundo. Pero mas maganda kung kukuha tayo ng professional na tulong mula sa isang editor talaga para tulungan tayong ma-polish yung ating trabaho, yung ating libro. May isa pang katanungan na laging ibinabato sa atin, kailan ka ba nakapag-publish ng libro? At gaano katagal yung pagsusulat mo ng libro? Gaano katagal yung sinulat mong libro bago ito tuloy ang ma-publish? Maraming mga tao, at pinagdaanan ko din yan, na pag nagsusulat sila, natatakot silang ipakita ito sa iba at natatakot silang i-publish ito sapagkat andun yung takot na baka maraming mali, baka i-criticize sila at ina-analyze nila kung ano yung mali doon at patuloy nilang ini-improve araw-araw hanggang umabot ng 1, 2, 3 hanggang ilang taon na hindi nila na-publish yung kanilang libro at eventually obsolete na yung idea nila, hindi pa nila na-publish yung libro na yon. Ibig sabihin, maraming mga tao ang nagiging biktima ng paralysis by analysis. Maraming nagiging paralyzed sa kaka-analyze. Pagka may libro na po tayo, sabi nga ng isang kaibigan ko, pag may naisulat ka na, go for it, publish that. Anyway, there is always room for improvement. Walang perfecto sa mundo. Kahit yung magagaling na author, pag binasa po natin yung libro nila, may makikita po tayo mga error, may mga mali, pero minimal lang po yon. Hindi po talaga siya maiiwasan. At kung makikita natin yung error na yon, yung mali na yon, pwede naman natin siyang baguhin and we can always produce a revised edition of our first book. Lagi pong ganun, kaya nga may mga revised version, revised edition, kasi nga may nakikita silang pagkukulang at pagkakamali dun sa mga unang ginawa nila. At ito yung pagkakataon natin na ipasok yung mga makabagong idea na hindi natin nailagay nung una nating sinulat yung libro na yon. Napaka-importante na hindi tayo natatakot magsulat at sumubok. Let's give your idea a chance. Okay? Dapat binibigyan mo ng tsansa yung mga naiisip mong idea. Malay mo, yung idea na yan na magbibigay sa'yo ng magandang break at makilala ka at umunlad ka bilang author at bilang individual. Okay? So, huwag ka matatakot na sumubok. Yung takot, laging nandyan. At sabi nga nila, 90% of the fear ay hindi totoo. Bakit ka magpapa-apekto dun sa 90% na hindi totoo at laging mong iniiwasan yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin, yung makapag-publish, yung makapagsulat ng libro. Huwag po tayong matatakot mag-publish. Huwag po tayong matatakot magsulat. Kung may naisulat ka na, subukan nating i-process yan, pag-aralan at evaluate. Malay mo, yan yung unang libro na maipapublish mo. Siguro nagtatanong ka ngayon kung baka naman masyadong mahal yung pagpapublish ng libro. Dahil po sa technology, hindi na po talaga tayo gagastos ng ganun kalaki tulad ng ginagawa before. May dalawang pamamaraan ng pagpapublish ngayon. Yung traditional at yung makabagong paraan, yung through ebook. Kaya lang syempre, may mga technical aspects pa po yan na dapat nating matutunan. Pero wag nating masyadong isipin yung mga technical aspects na yun at dahil baka yun pa yung maging dahilan kung baka hindi tayo makapag-publish ng librong gustong-gusto nating isulat. Yun po yung mga sagot ko dun sa mga katanungan na ibinabato sa atin. Bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga idea. Baka mamatay yung idea natin kung lagi lang natin ilalagay sa ating bookshelf. So, importante po, ilang taon? 3 years? Malamang 3 years or more than 3 years bago na i-publish yung isang libro. Pero may mga ilang libro po tayo na naisulat natin sa loob lang ng 2 linggo. Pambata siya. May ibang libro naman na yung motivational book na isulat natin ng 2 weeks or 3 weeks. Kasama na yung editing at that is in the form of ebook. I immediately publish that. Ganun lang po kabilis ngayon magsulat ng libro kung ikaw ay may idea na sa iyong isinulat. Sa iyong isusulat rather. Ngayon po ay titingnan
natin, isi-share ko sa inyo yung isang ginagawa ko para mabilis po ako makapagsulat ng libro. Yung isinusulat kong libro ay dalas combination ng fiction and reality. Paano ibig sabihin nun? Fiction dahil katang-isip yung mga character, pero reality because the story is adapted from or inspired by the real life situation. Gusto kong ibahagi sa inyo yung una kong libro, yung sina Lito Lapis at Pamela Pambura, kung saan yung mga character ko dito ay mga lapis, mga gamit sa eskwela. Si Lito Lapis, okay, pencil, at si Pamela Pambura, isang eraser. At may mga iba pang character doon, yung mga kasama nila. Pero itong dalawa yung main character doon sa ating kwento. Naisulat ko ito dahil sa karanasan ng aking anak na laging nakakaiwan ng kanyang pencil doon sa school. Siguro dahil excited umuwi o excited maglaro pagkatapos ng klase. Yung lapis hindi niya na ilalagay sa kanyang bag. At tuwing umuwi siya, nung grade 3 siya, tuwing umuwi siya, wala na yung lapis niya. Bagong lapis, dadalhin niya sa eskwela at pag uwi niya, wala na yung lapis na yon. Every day for 1 week, ganun yung nangyayari. Nagtatasan ng lapis yung kanyang mami. Pag umuwi siya, laging wala na yung pencil na yon. At kahit pinapagalitan, kahit sinasabihan, parang hindi niya masyadong naiintindihan yung importansya ng lapis na yon. Until one day, I realized na siguro mas maganda kung bibigyan ko ng buhay yung lapis na yon. At sinabi ko sa kanya na yung lapis kapag nawawala o naiiwan sa classroom ay nalulungkot at umiiyak. Okay? So nagkaroon ng empathy doon sa situation na yon at naawa yung anak ko, si Dominic, doon sa kanyang lapis at unti-unti nagkakaroon na siya ng care, ng pagpapahalaga doon sa lapis. At kapag hindi niya nakita yung lapis sa bag niya, hinahanap niya ito at ilalagay doon sa kanyang bag. Ganon nagsimula yung kwento ng sina Lito Lapis at Pamela Pambura. Napaka-importante na yung karanasan ay maisasalin mo doon sa isang kwento. Kaya dito sa ating sa aking ibabahagi sa iyo, gusto kong maghanap ka ng mga sources of inspiration kung saan pwede mong gamitin ito sa pagsusulat ng libro. At yung sources na yan ay base mismo sa iyong sariling karanasan. Isulat mo yan at ilagay mo sa isang notebook at bawat karanasan, isipan mo kung paano mo ito gagamitin sa iyong kwento na makakatulong sa iba para sila ay matuto. Dito sa aking kwento na ibinahagi sa inyo kanina, yung mga bata tuwing nagbibigay ako ng storytelling sa mga eskwelahan, pag sinasabi ko sa kanila na yung inyong mga lapis at papel ay nasasaktan at nalulungkot kapag ka naiiwan at sinisira sila, unti-unti nakikita ko yung mga bata hinahanap agad nila yung kanilang mga pencil at inilalagay sa pencil case. Nagkakaroon ng pagbabago dun sa kanilang pag-iingat sa kanilang mga libro gamit sa eskwelahan. Importante na yung ating libro ay makakapagbigay ng mensahe sa mga bata, sa ating mga readers, dahil yung objective po ng ating libro ay tulungan sila na maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa kanila at ma-develop yung mga values na yon sa kanilang sarili. Importante na laging iisipin natin yung mga karanasan natin, kung paano natin ito maibabahagi sa iba, dahil hindi laging nakakapagkwento tayo sa kanila. Dapat nating maisalin itong mga idea na to na alam nating makakatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagsusulat ng libro. So, importante po yun. Ngayon, ang pangalawa ko pong ibabahagi sa inyo ay yung may kinalaman sa actual writing of book. May tinatawag po tayo dito sa book writing na BME. Ano po ba yung BME? Ito yung BME method kung saan pinag-uusapan po natin dito yung B for beginning, M for middle, and E for ending. Ibig kong sabihin nito, bago ka pa po makapagsulat o magsulat ng libro, dapat po alam mo na sa isip mo kung ano yung magiging simula ng librong isusulat mo. Yung kwentong isusulat mo, pinag-iisipan mo na dapat ngayon kung paano siya magsisimula. Yung simula ba niyan ay nasa eskwelahan, anong setting nung kwento mo, nasaan sila, sino yung mga character na nandoon. Dapat alam mo na yung simula. Napaka-importante niyan. At maliban dyan, dapat alam mo na rin yung ending. Bakit importante yung beginning and ending? Dapat alam mo na rin ngayon pa lang kung paano mag-end o magwawakas yung iyong kwento. Yung beginning ng kwento mo dapat may kaugnayan doon sa ending. Kung halimbawa, doon sa iyong beginning of the story ay nag-uusap yung magkaibigan tungkol sa kanilang gagawing activity sa school, kung sila ay nag-uusap, dapat pagdating sa dulo, malamang pwedeng nag-uusap pa rin sila or
iyon pa rin yung kanilang ginagawa at dito dapat sa ending na to, na-achieve na nila yung kanilang gagawin. For example, dito sa beginning, ang gusto nila ay matulungan nila yung kanilang kaibigan na makakuha ng mga perfect score sa mga quizzes nito. Dapat dun sa dulo, ipakita natin na sila ay nakatulong sa kanilang kaibigan na makakuha ng perfect score. At yung middle, napaka-importante niyan, ipapakita mo dito yung mga challenges, yung mga conflict na pagdadaanan nila para ma-achieve nila, ma-realize nila yung goal na yon na makikita sa ending. Dapat nandito yung ups and downs. Dapat kinakabahan yung mga nagbabasa, na-excite sila, malulungkot na baka hindi na ma-achieve ng bida yung ginagawa nila, yung goal nila. Dito natin ipapakita sa middle yon. At ito yung napaka-exciting. Yung middle ay nade-develop habang isinusulat natin yung kwento. Importante na natutulungan natin mag-develop din yung character natin dun sa kwento. So, yan yung BME method. Napaka-exciting po na magawa natin yung libro na yan. Malamang iniisip po natin ngayon na napakahirap magsulat ng libro dahil sino yung mga character na isasama natin doon sa ating libro. Yan din po yung ibabahagi ko sa inyo ngayon na dapat alam po natin kung sino-sino yung mga character na kasama doon sa libro. Napaka-importante po, yung mga character ay pag nagsama-sama sila at nag-interact doon sa kwento, hindi sila mag-aaway o hindi sila magkakapalit ng mga ugali. Dapat sa simula pa lang, na-develop na po natin yung mga characters natin. Yung mga characters po na i-develop natin, yun yung isasama natin dun sa BME. Once again, this is Kuya Prof saying, change your life now by changing your mindset. Walang dahilan para tayo ay hindi magtagumpay. Dapat kumikilos tayo, kaya naman, kilos-kilos, ayos. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.